breaking news ngayon. Senador Marcoleta sumabog. Bumoto ng no sa pagratipika ng budget and program funds at ayuda system. Nako, mukhang nag-iba ang itsura ni Tito Soto at Pampilo Lacson. Tila diskumpiyado. Halaka. Bakit kaya? Galit na galit yung mga buhaya kay Senador Marcoleta. Panoorin po natin mga kababayan, tila nagtaasa ng kilay yung mga buhaya dito. Nako, eto na po. Mr. President, esteemed colleagues, we're gathered today as part of our solemn duty to uplift and protect the welfare of our people by ensuring that this 2026 budget will be a million light years away from the controversial 2025 General Appropriations Act, tagged as the most corrupt, the most scandalous, and the most anomalous budget the Philippines has ever had in years. Mr. President, my no vote is anchored on concrete audit findings, fiscal patterns, and policy distortions surrounding various financial assistance programs or ayudas. I may not be part of the bicameral conference committee, but I have faithfully participated in scrutinizing critical aspects of this budget. From the committee hearings, sinamahan natin ang napakasipag nating chairman of the Finance Committee, Senator Sherwin Gatchalian, hanggang sa isa lang na dito sa plenaryo ang committee report. Let me be clear at the outset, Mr. President, I voted in favor of the Senate committee report. I supported our Senate version because it reflected hours of rigorous scrutiny during committee hearings and plenary debates, where we collectively tried to correct the mistakes of the past, particularly those that plagued the 2025 budget and the corrupt and rotten system that gave birth to and proceeded from it. However, come the bicameral conference committee deliberations, tila bumalik sa dating forma ang mga alokasyon na maingat nating binantayan. I commend the move of both houses in acceding to the call of the people to have a transparent and open bicameral conference, and in giving the largest allocations to education, health, and agriculture as mandated by our Constitution. Yet, despite these praiseworthy actions, it seems that we have let our guards down in deterring provisions prone to abuse and political patronage. Mr. President, I am not against helping the poor. I have always fought for them. The state has the constitutional duty to assist vulnerable sectors in pursuit of social justice. But after decades of pouring billions into short-term assistance, we cannot deny that the current system of socio-economic interventions is not lifting out our people from poverty. It is merely managing it, and poorly at that. From the start, I have repeatedly expressed my position on the proliferation of ayuda programs. No matter how noble our intentions are, Mr. President, the outcomes fall short of what we envision. After years of pouring billions into short-term assistance, the hard truth remains. The lives of our people are not improving. Worse, the number of Filipino families who consider themselves poor continue to rise. Can I even pay for my online games now, Dad? Yes, you can. Ayan mga kababayan, bumoto po ng no itong sa pagratipika ng budget dito sa ayuda system. Kasi nga po mga kababayan, ito nagagamit po ng mga bangag ito at mga dilawan at pinklawan. Mas mabuti, mas maganda ilagay ito sa tanggalin ang VAT ng kuryente natin. Yun ang magiging ayuda. Yan ang sinasabi ni Senador Marcoleta, hindi yung mga bigay dito, bigay doon.
nagagamit ito ng mga makakapal na buhaya sa totoo lang. Mga kababayan ko, nagagamit ito ng mga bangag na politiko, mga magnanakaw na politiko. Itong ayuda system na ito na pansamantala, paano kung gawin na lang na tanggalan na lang yung VAT, yung tax ng kuryente? Ito yung inaano ni Marcoleta para mabigyan lahat. Kasi bibigyan lang ng mga bangag yung mga babayaran nila pagdating ng eleksyon. Di ba mga kababayan ko? Kaya itong si Senador Marcoleta, no. Magtaasan kayo ng kilay. Mga dilawan bangag. Tibag kay Marcoleta, mga kababayan ko. Sila Lacson, taas ang kilay nila. Ba't kayo nagno itong si Marcoleta? Yan yung sinasabi ng mga komento Parang sama ng tingin ng mga dilawan bangagan dito. 'Di ba? Maigi na yan, Senador Marcoleta, tama yan, magno ka. Para itong mga manggagamit ng mga trapo ng mga bangag na ito, dapat nga wala ng ayuda para matapos na Ilagay na lang ito sa yung isinusulong ni Marcoleta na free electricity. Pagka umabot ka ng 2.5, free ka na. 'Di ba? Tas tanggalan ng tax, at least lahat nabibigyan, 'di ba? Taas kilay ni Lacson dito sa kanito ni Soto Yan yung sabi ng komento, mga kababayan. Are unmistakable, Mr. President. The September 2025 Social Weather Station survey revealed that 50% or at least 14.2 million Filipino families consider themselves poor, 1% higher than the 49% previously recorded just 3 months earlier. In 2024, the annual average for self-rated poor families stood at 57%, while both 2023 and 2022, the average was 48%. Even more alarming, as of November 5, 2025, about 22% of Filipino families experience involuntary hunger, going hungry with nothing to eat, at least once in the past 3 months, the highest level recorded since 1998 outside the pandemic. Mr. President, these are not abstract statistics. These are lived realities. And they beg the question, if ayuda is working, why are more Filipinos continue to be hungry and poor today? AIX, MAIFIF, TUPAD, samutsari na ang naimbentong dagdag na listahan ng mga ayuda. Iba't ibang termino rin ang nagagamit. Ngunit patuloy lamang itong naabuso at nagagamit pampolitika. At hindi ito haka-haka lamang, Mr. President. Ang Commission on Audit na mismo ang nagsabi, noong 2024 COA Audit Report, binatikos ang 4.157 milyong AIX disbursements na inilabas kahit kulang ang mga dokumento. Ilang DSWD field officers din ang nag-ulat ng mababang utilization rates, non-compliance sa payment schedules at weak validation ng mga beneficiaries, creating serious risks of overestimated targets and improperly screened recipients. COA further reported a duplication between AIX and ACAP, allowing multiple availments by the same beneficiaries, assistance granted to above minimum wage earners and college students, repeated assistance within short periods from different offices, and the non-implementation of 168 out of 288 prior audit recommendations. This isn't just any chat. It's Ayan mga kababayan, totoo naman itong sinasabi ni Senador Marcoleta. Wala namang saysay itong mga ayuda na ito dahil ginagamit po ito ng mga sakim na politiko para, alam nyo na mga kababayan, gagamitin lang ito sa eleksyon. Hindi naman lahat na bibigyan at nakikinabang. Iilan lang at paulit-ulit ang mga nabibigyan dito. Yung iba ba nakikinabang dyan? Hindi po.
Dahil ginagamit lang talaga ito ng mga bangag para gamitin sa politika. Lalong-lalo na itong pagdating ng 2028 election para siraan nila si Sara Duterte. Yan po ang sinabi ni Malutikia na pinaghahandaan nila at yung 2026 budget na yan ay ilalaan talaga sa gagastusin para si Sara Duterte ay talunin nila. Maybe or dyan sa impeachment or sa election. Yan po mga kababayan ang pinaghahanda ng mga kalaban ni Sara. Kaya itong ayuda system na ito, tanggalin na. Ayun, no. Binati ko sa mga bangag at mga pinklawan itong pagboto ni Senador Marcoleta na no sa ratification ng budget sa unprogram funds at ayuda. Ba't kayo maglalagay ng unprogram? Mga bobo talaga itong mga... Sino bang nagsusulong dyan? Talagang ayaw nyo talagang matanggal ang ano-ano. Kayong mga tangalista at mga bobolista, ano? Mga loyalista nga, tangalista, bobolista. Ay nako, maligo-ligo nga kayo. Hindi na kayo nakakatulong sa bansa. Lalo pa kayo nakakasira. Lalo nyong pinapalubog ang bansa. Buti na lang nandyan si Senador Marcoleta, ang magiting na senador, na talagang ang tinutumbok yung mga buhaya, hindi mga dilis lang. Ako po. We are again. The Bicameral Conference Committee has finished off with the greater budget for the ayuda programs, including an additional 4.8 billion for AIX, bringing the total to 63.9 billion. A total of 22.44 billion for TUPAD, after the Senate has deliberately reduced it to 13.08 billion, or third reading from the House proposal of 21.03 billion. The revival of MyFIF at 56.6 billion, despite the Senate's earlier attempt to shift to zero balance billing to curb politically mediated medical assistance and push genuine universal healthcare reform. And the insertion of 10 billion for the presidential assistance to farmers and fisherfolk, despite its deliberate removal under the Senate committee report. These four ayuda reforms or programs alone, now totaling 147.9 billion, are just among the many other discretionary assistance programs. The same pattern emerges in the restoration of unprogrammed appropriations. After initial assurances that these standby funds would be scaled back, the bicameral committee reversed its course and restored unprogrammed appropriations to 243.4 billion, even higher than the House-approved level, as far above the Senate's reduced version of 174.55 billion. This is recklessness. Mr. President, when we place massive increases in ayuda and standby funds side by side, a troubling picture emerges. We are expanding both the soft channels of political patronage and the fiscal backdoors that allow them to be financed, all while claiming to pursue reform and discipline. This is impunity. Mr. President, other countries show us that assistance can be productive and empowering. Vietnam, for example, focuses on livelihood-enabling support, such as boats and fuel subsidies for fisherfolk, rather than endless cash handouts that foster dependency. Alam niyo, totoo yan mga kababayan. Pagka tinanggal nyo na yung mga ayuda na yan, at ilagay nyo sa mga totoong mga pangangailangan ng tao, lalong-lalo na dito sa kuryente ni Marcoleta, tanggalin nyo yung tax. Kasi ito namang asawa ni Vilma Santos Alam nyo ba yung issue kay Vilma Santos? Nagyabang kasi itong si Vilma Santos mga kababayan. Na itong si Vilma Santos, sabi niya, mga kababayan ko, kaya daw tinitira sila dahil nasa taas sila. At
yung mga tumitira daw mga What's up, kababayan, yung mga tumitira, nasa baba. Di ba mga kababayan ko? O, ito po si Kong Leviste. Ay, Kong Leviste tuloy. Si Kong, ito po. Panoorin nyo po ito, mga kababayan ko. Magugulat kayo dito kay Meow. TikTok Meow. Ito po. Ito po si Kong Meow. Magugulat kayo dito kay Meow eh. Ito. Panoorin nyo po ito. Ano ba sabi ni Kong Meow dito mga kababayan ko? May bago siyang pasabog eh. Ito. Ang sabi niya. Pusa Dogs, yun o, pati si Mr. Palengke, alam na magnanakaw mga Romualdez. You have to remember, we have to be very careful because you are a Romualdez and the president is an Aquino. Your understanding of this, the president is an O yan mga kababayan, binanatan ni Kong Meow ito. So, ito po, ituloy po natin itong sinasabi ni Senador Marcoleta dito. Ito po mga kababayan, para malaman yon totoo. Buti na lang meron tayong taga-pagtanggol na si Senador Marcoleta. Nalalaman natin ang katotohanan dito. Ito po, talagang tumaas ang kilay ng mga bangag na na kontrabida eh. Sabi ni Lacson, ganun siya. Ganun sila, parang, ba't ka nagno dyan? Diba? Gusto nila, gagamitin na naman nila. Nako po, mga kababayan ko. We doubled down on program funds and lump sum assistance instead of redirecting resources toward long-term solutions for food security, jobs, education, and healthcare systems. The Philippines can take it a notch higher by enhancing the implementation of our electricity lifeline rate. Senate Bill number 63, one of my priority bills, Mr. President, aims to exempt all household consuming 200 kilowatt hours of electricity or less. A median of about 1,750 pesos for 5.5 households will only cost the government an estimated 115 billion pesos per year. This provides for a more transparent and targeted assistance for qualified individuals. It should be pointed out that under the 2025 GAA alone, Sir President, 194 billion worth of ayuda was set up for the beneficiaries of PORPIS, MAIP, AIX, TUPAD, and AKAP. Senate Bill 63 can lead the way for the re-evaluation of these programs in the future and hopes for lesser reliance on these unviable interventions. After deliberate consideration of this submitted bicameral conference committee report on the disagreeing provisions on House Bill 458, it is with heavy heart that I cast my no vote, Mr. President. I hope that my good friend Senator Sherwin Gatchalian will find it in the goodness of his heart the reasons why I am objecting to this bicameral conference report. Masakit ang loob ko na mag-object dahil kasama niyo akong nagumpisa at nagsimula sa pagbusisi nitong 2026 budget. But I stand my ground for the conviction against the chance of possible abuses of the budget. Despite all the protective measures instilled in this budget, there is the ever-present danger of loopholes in the wordings that may be exploited. An uncomfortable reminder that safeguards on the paper do not always prevent abuse in practice. Matuto na tayo sa mga multo ng kahapon. Huwag na nating bigyan ng pagkakataon na maulit ang mga anomalyang hanggang ngayon ay hindi pa napapanagutan at nagdulot ng puot sa ating mga puso. Maraming salamat, Mr. President. So yan mga kababayan. Nako, mukhang tumaas ang kilay ni Gatchalian na Tito Soto at Ping Lacson dito. O sabi ng mga komento, mga kababayan ko. Mabuhay ka, Senador Marcoleta. Ikaw ang forever senador ko.
at maging vice ni Sara. O yan mga kababayan, talagang malakas po itong si Senador Marcoleta na maging vice presidente. Nagsuhol na naman si angag-angag sa mga politiko. Kawawa naman mga Pilipino, Senador Marcoleta lang ang natuto. Dapat buwagin ang Kongreso at isang house na lang. Wala nang magamit ang Kongres kundi magnakaw sa kaban ng bayan. Wala nang pagbabago sa Pilipinas. Ba't kasi kayong mga congressman sinusuling nyo itong tupad-tupad, mga ayu-ayuda na ito, nagagamit nyo sa kalokohan nyo Kayo talaga, hindi kayo natuto Go, Senador Marcoleta. Ang wish ko lang sa 2026 mga matino, real opinion, real politics ang trabaho sa atin. Mahal na bansa, more tapang, never afraid to work honestly. Alisin nyo bulok na sistema, fights for what is best for the future. Bilihin, ang mga bilihin ay tumataas araw-araw, tumataas ang presyo. Kuryente dito, lalong naghihirap ang mga lower class. Tiba-tiba na naman ang mga buhaya kung makuha lahat yan sa mga pisting yawa, mga kampo ng mga jablo at talaga. Wala nang hiya. Wala nang pakialam na mangutang para lang di makinabang ay kaming mga mahihirap ang magsaper. Ako po. Wala nang kwenta itong tongless mapa-upper at lower. Agree ako kay Belhika na dapat nang isara ang tongkorap magnanakaw obosado. Senator Marcoleta, sige lang, tama ka. Ang mga ginagawa mo, isulong mo yan. Ikaw ang idol namin. Ayaw namin singagba. Ayan, mga kababayan ko. Talagang itong kuryente ng Marcoleta dapat ang maisulong Diba mga kababayan? Kung umabot ka po sa video na ito, maaring mag-comment ka anong reaction mo. Pabor ka ba kay Marcoleta or hindi? Okay? Kung ako, okay ako Yung ginagawa ni Marcoleta, no ako. Kasi nga, gagamitin lang din ng mga buhaya itong mga ayu-ayuda system na ito para sa kanilang sariling interes. Magagamit ito sa eleksyon. Mga kababayan, gagamitin ng mga... Ay, naku po, mga kababayan, nakakagigil. So, yan lang po ang aking bahagi. For transparency, for a better democracy, salamat po. Ako si The Wonders Philippines. Mabuhay.